Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Yan, magandang gabi po. Welcome po muli dito sa ating The Narrow Gate Ministry live podcast dito po sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pastor Derek.
Ayun. Ang topic po natin ngayong gabi, Pastor, ay tungkol po sa El Shaddai. Ano po ang El Shaddai Church? Sino po ba ang founder nito? And ano po yung kanilang pinaniniwalaan? Ano? Interesting ang El Shaddai, no? Kasi Opo. ito ang pinakamalaki na grupo ng charismatic movement sa loob mismo ng Roman Catholic Church. Oh. Nang unang lumabas ang El Shaddai, ay maraming born again ang nag-akala na born again daw si Brother Mike. Una ay dahil sa pangalan niya, no, na Brother Mike. Sa mga born again kasi, ay ang tawagan ay brother. Opo. And secondly, ay talagang tinawag niya ang kanyang sarili na I am a born again Catholic. Siya daw ay isang born again pero Catholic. Oh. And thirdly Galing. ay sa labas ng simbahan, yung kanyang venue. Hindi siya nagdadaos ng kanyang mga services inside the Roman Catholic Church, Opo. but outside. So dun, Dati sa Luneta, tapos sa CCP grounds, and then sa kasalukuyan ay doon sa Amvel opo. Business Center, doon sa kanyang sariling real estate. Doon sa Paranaque. May real estate pala siya, ano po? Oo, si Brother Mike Gilardi ay real estate developer. Iyon ang engineer siya. Opo. At siya ay nagkasakit sa puso. Di umano, noong siya ay nagpapagamot sa US, ay nakaranas siya ng miracle o healing mula sa kanyang sakit sa puso. Opo. At habang daw siya ay nasa hospital bed doon sa Amerika, at naghihintay ng isang major heart operation noong February 1978 nangyari, ay isa daw anghel ng Diyos ang gumising sa kanya. Oh. So Interesting. habang siya naghihintay na operahan at siya ay malapit ng makatulog, ay bigla daw siyang ginising ng anghel at sinabihan daw siya ng mga salita ng Diyos. At yun daw ang nag-reinvigorate ng kanyang puso na malapit ng bumigay o malapit ng ikamatay niya. Mahina na daw ang kalusugan ng kanyang puso. At bigla daw gumaling siya nung oras na yun din mula sa kanyang sakit sa puso. So, parang himala talaga, ano po? Mahimala. At yun daw ang turning point nung kanyang inilalarawan na dati daw siya ay patapon na ang buhay, wala na daw siyang kwenta, no? Parang wala na rin siyang purpose sa buhay dahil siya ay marami daw kasalanan sa kanyang nakalipas. At nung oras na yun daw ay siya naging born again Catholic. Yun ang kanyang description sa kanya. Kasi Catholic po siya, ano po? Roman Catholic siya talaga. Roman Catholic. Pero kaya siya ganyan na siya ay humihiwalay sa Roman Catholic. Nung una, ay kinukonsider niya ang kanyang sarili nakakaiba sa Roman Catholic. At yun, ang dahilan kasi ay bukod dun sa siya daw ay pinagaling ng Diyos miraculously habang daw siya naroon sa hospital bed sa US awaiting major surgery, ay siya daw ay umuwi sa Pilipinas after that. At siya daw ay financially broke. Talaga daw 50,000 pesos na lang ang kanyang natitirang pera doon sa kanyang real estate. Kumbaga, nalugi siya at wala na daw siya talagang kapera-pera maliban doon sa 50,000 pesos. Pero meron daw siya noon na ibinibentang lupa at ang ginawa daw niya ay dumalo daw siya sa isang charismatic meeting. He didn't mention kung ano yung charismatic meeting. So maaaring ito yung mga crusades nila Joyce Myers, maaaring ganito kasi wala namang ibang charismatic eh. Ang Katoliko naman, hindi naman yan dati charismatic eh. Opo. Pero matanong ko pa siya. Wala po, before si Mike Vilarte, yung Milicientay, wala pong charismatic Catholicism. Wala pa. During that time, wala pa. Siya ang nag-umpisa ng charismatic movement Catholic. inside the Roman Catholic. Kaya sabi niya, meron daw charismatic rally
healing rally and charismatic mass sa Araneta Coliseum. So, ang ginawa daw niya, parang dumalo siya, tapos siya daw ay nagpanata na kanyang ibibigay lahat yung kanyang 50,000 pesos na natitira. Oh. Dahil prosperity gospel kasi. So, ang akin lang assumption, maaaring kila Benny Hill ito. Sila lang naman noon ang nagko-crusade dito. O baka maaaring si Carillo din, no? Kasi si Carillo lagi dyan. Baka sa may- po. At, Ngayon, ay binigay daw niya lahat, yung 50,000 na yon pesos, ay out of nowhere daw, bigla na lang daw, makaraan ng ilang panahon, isa daw grupo ng businessmen ang pumunta sa kanyang opisina na real estate business. At binibili daw ang kanyang mga lote na binebenta sa halagang 60 million pesos. With an advance of 5 million pesos. So mag-a-advance ng 5 million, tapos binibili ng 60 million total. At pumunta daw si Mike Velarde doon sa buyer at talaga daw natupad yung pangako noong mga kaibigan niyang businessmen. Binili at yun ang kanyang pinuhunan. Hindi si Mike Velarde parang agad sumikat. Nagkaroon muna siya ng station. Yung pinagbilhan niya, ibinili niyang radio station, DWXI. Yan. how DWS? Kanya yun DWXI. At nag-launch siya ng program na ang pangalan ng kanyang program ay To God Be the Glory. Every Sunday yan, 9 to 11 ng gabi. Pagkatapos yung To God Be the Glory niya na program, binago niya sa pangalang El Shaddai. Oh. By the way, ang meaning ng El Shaddai, from El, no, Elohim, ay God, Shaddai, Almighty. Yung El Shaddai, ang kahulugan sa Tagalog ay makapangyarihang Diyos. At ang first anniversary nila ay noong 1984. At nag-i-invite siya ng mga tagapakinig para pumunta sa kanyang mga misa o sa mga rally. At yun daw una niyang anniversary ay nasa 1,000 tao ang pumunta sa kanyang radio station na naroon sa Ninoy Aquino International Airport. At ang lahat ng iyon ay pumunta daw para mapagaling, para daw mapagpala ng Diyos dahil ang kanyang preaching ay about prosperity. Opo. So si Mike Velarde is a prosperity gospel preacher. Opo. Health and wealth inside the Roman Catholic Church. At may nagsasabi rin na yun daw pangalang El Shaddai ay nakita niya sa isang brochure o isang gospel tract na born again na gospel tract. At yun ang kanyang ginamit. Yun ang kanyang ginamit. At ang nangyari ay dumami-dumami at hanggang sa umabot na ng milyon. At ang nagkiklaim ngayon ng El Shaddai ng from 6 to 8 million members worldwide within the Roman Catholic Church. Nagkaroon pa ng dispute yan si Eddie Villanueva, no? Tsaka si Velarde over yung Zoe. Yung Zoe na station. Opo. Pero nanalo si Villanueva. Nanalo sa Villanueva. Nakialam na roon ang Congress. Kasi ang Congress may pakialam sa mga franchising. Opo, franchising. Nakialam na ang Congress. At ang El Shaddai ay mayroong mga programa gaya ng small groups. Yan. Mga small groups sila. At ngayon ay may mga chapter na rin. Opo, meron po sila mga chapter. May halimbawa, Naga City chapter, El Shaddai chapter, sa Dubai chapter, sa Malabon. Sa kada city, may mga chapter sila. Pero yung mga dumadalo doon, ay member pa rin ng Roman Catholic. Oh. Kaya dinadaos nila yung kanilang mga fellowships, yung kanilang mga gatherings, hindi kasabay ng misa. Either Sabado or Linggo ng gabi. Yun ang kanilang ginagawa. At usually ay talagang prosperity preaching. Pastor, naisip ko lang,
doon sa kanilang pagsisimula kasi kung mapapansin mo ng mga unang panahon ng kanilang pagsisimula, sila talaga yung nag-gather po sa labas. Ito kaya po ay paraan nila upang makita ng mga born again, no? Na hindi masyado, yung mga gullible ba na, no? Para sila ay born again din, may gathering din. Kasi ang alam ko po sila ay arm ng Catholic ng Roman Catholic para maibalik. Isa po siguro ito sa layunin din ng Roman Catholicism na ibalik yung mga born again, yung mga sabi nila sulpot. So, Actually, ang si Velarde, Opo. nung una talaga, hindi siya nakiki-associate sa Roman Catholic. oh, Pero kasi ang nanay niya is taga Bicol yan eh. opo. So sa kwento ni Velarde, yung nanay niya umiiyak Oh. na bakit ka aalis sa Catholic? Bakit di ka na sumisimba? Oh. So dahil sa nanay niya ay napa-under siya, napailalim siya sa mga pari. At kaya siya ay ginabayan ni Bishop Teodoro Teodoro Bacani. Bacani. So si Bacani ang in-employ ng Roman Catholic through his mother's plea na subaybayan yung kanyang anak. Nung una, wala si Velarde nung una, nagpipreach siya against yung mga rebulto. Oh. Yung mga estatwa, hindi niya yan tinatanggap. Pero noong bantayan siya ni Bacani, nag-compromise na siya. At nagpapatunay lang iyon na hindi siya tunay na converted ng banal na espiritu. Hindi siya regenerated. Kasi kahit ano ang gawin sa'yo ng tao, kahit pa ng pinaka-ma-impluensyang tao sa mundo, kung ikaw talaga ay binago ng Diyos, ang puso mo, mamamatay ka na hindi ka susunod sa kasinungalingan. Panghahawakan, paninindigan mo talaga. So, kaya nga, itong si Velarde ay nag-umpisa na tumatama sana, pero nagpakamali pa. At kanyang hindi sinundan yung katuruan ng Panginoon na Opo. ang sino mang talagang tunay na gustong maging alagad ko, iiwanan niya ang lahat sa kanyang buhay. At susunod sa akin. Hindi siya lilingon at kanyang iwawaksi ang lahat ng mga lumalaban sa kalooban ng Panginoon. Pero siya ay nag-compromise at nagpapatunay lamang iyon na hindi siya talaga tunay na converted. At hanggang sa siya ngayon ay na-stroke na si Velarde. Contrary doon sa kanyang katuruan na basta if you have enough faith, gaya ng prosperity, ay you will be healed from your diseases. Kaya paminsan-minsan na lang umaapir si Velarde like noong kanilang anniversary, 84th anniversary, kailan lang, last year, sa Luneta, at nagsalita siya roon. Mamaya ating titingnan kung ano yung kanyang paraanan ng pagpipreach. At ang nangyari ay si Teodoro Bacani ang naging kumbaga overseer advisor ni Mike Velarde. At itong si Mike Velarde ay tipong hindi siya talaga parang overall nagpapasakop sa lahat ng ng Catholic. At siya ngay kinagalitan nagka-issue silang dalawa ni Bacani kasi nag-endorso si Velarde ng mga politiko. Noon si Bongbong at saka si Sara ay itinaas niya ang kamay sa kanyang rally. Nagalit si Bacani dahil bakit siya nag-endorso daw ng mga politiko. Pero sabi niya, may kalayaan naman tayo. Tapos yung desisyon ng mga Katolikong pari ay hindi niya, lalo pag sa politika, hindi niya dogmatically itinuturo sa kanyang mga membro. Ang sabi niya hayaan natin na yung mga membro ng El Shaddai ang magdesisyon. Narinig ko nga po sa kanya yung sa video. So, ibig sabihin lang ay si Velarde, pagdating sa paniniwala, Katoliko, pero pagdating sa mga ibang desisyon, gaya ng politika, hindi siya nagpapasakop. Sadly, dapat nga, hindi lang sa politika siya hindi magpasakop, kundi pati doon sa katuruan. Dahil kung totoong siyang Kristiyano, bakit siya nagpailalim sa isang hindi tunay na relihiyon? So makikita natin na sayang yung inumpisahan. Kung totoo siya talagang born again,
talagang siya magpapatuloy. Pero, well, talaga namang wala rin nasayang kung tutuusin dahil hindi naman siya talaga Hindi naman totoo. tunay na Kristiyano. At nung panahon na ito ni Mike Villarde, nung kasikatan niya, no, maraming born again yung Na, nag-identify. na, At nadala pa. nadala, no po. Mahina ang doktrina. Oo, lalo pagka may mga public gathering sila, pumupunta yung mga siguro, karamihan po na naaakit dyan, yung mga nasa charismatic camp. Mga Katoliko na kaibigan na nasa Oo. grupo ni El Uy, Shaddai. punta kayo, kasi parehas lang din yan. No? Yun ang naging paraan naman ng mga Katoliko na parang pang-maintain. Kaya nila inano yan pinabayaan. Oo. Kasi during that time, marami na yung lumalabas Mhm. sa Roman Catholic. Mhm. So nagkaroon ng charismatic movement within Roman Catholic. So napag-isip-isip marahil nila na pabayaan natin para yung mga lumalabas Makabalik. dito pa rin. Opo. Doon natin dalhin kay Velarde. Kasi ginaya nila ang awit. Ginaya nila yung paraan ng pagsisermon. Wala na yung mga usual na mga ritual. Yung mga ritual, mga sakramento ba yun? Mga ganun? Sakramento, wala. Wala sila. At ang problema nga lamang ay naging mystical si Ayun. Velarde. Opo. Nagbebenta siya ng mga panyo na mayroong larawan ni Maria. At sabi, itali mo ito sa ulo mo, gagaling ka. Oh, yung iba naman. Pati oil. Meron silang healing oil na binebenta rin. Ano kaya ang oil kaya ng ano po yun? Ang sabi nila, coconut oil. Coconut oil. Coconut oil lang, na binasbasan ni Velarde. Bilarde. So, ang sa kanya is ribulto lang ni Maria at saka ribulto ni Jesus. Yung mga santo. Wala kang makikitang santo doon na iba sa kay Velarde na likuran pagka siya ay nagpipreach. Wala po. At saka siya ay usually ay nagsusuot ng matingkad ang kulay. Usually ay pula. Pula, O orange. kaya ay combination na pinkish reddish na barong. Na Americana. White na pantalon tapos pula na Americana. At mayroon lang siyang hawak-hawak na maliit na papel. Opo, doon binabasa. May point siya doon. Preaching niya rin. At yun ay chinecheck. Sabi nila, chinecheck muna yun ni Bacani bago siya mag-preach. Mayroon ng supervision. Kasi nung una, ay pinipreach niya, huwag kayong maniwala sa rebulto. So ngayon, siyempre, chinecheck. Baka mamaya mayroon na naman ganoong statement. Kaya naging parang sunod-sunuran na lang siya. Hindi siya Naging parang aso, tuta ng simbahang Katoliko. Hindi siya talaga po nakawala sa Roman Catholicism. So, siya, prosperity gospel talaga, si Mike Velarde. At yan ang naging, isa pa social din, social gospel, na nakikialam siya sa politika. Ibig sabihin, meron din siyang influence ng social, yung liberation theology. So, meron siyang prosperity gospel theology, meron din social gospel, meron din siya na yung Roman Catholic theology. So, halo-halo siya. Social gospel, prosperity, healing gospel, and then Roman Catholic theology. At makikita mo na sa kanya, by work pa rin ang kaligtasan. By work pa rin. Kailangan magpakabuti ka. Opo. So, basically, hindi niya pinapangaral yung sakramen. Pero by work siya. By work pa rin. Work-based salvation. Opo, kasi pagpapakabuti pa rin Paggawa Dati pa rin. nung una, nagpipreach siya nung by grace. Salvation is by grace. Pero nung siya ay binantayan na ni Bacani at ng mga bishop, hindi na siya nagpipreach ng by grace. Siguro sinabihan siya na mali yan. Ang ating paniniwala ay by sacrament. Yung grace is additional lang yan. Oo, laka. Wala, sayang pala, no? Wow, pero ang sa kanya is, pag gusto mong pagpalain, mag-tithes ka. Opo. Yun yung sabi niya. Give your tithes. You give your tithes faithfully because your tithes reflect your faith in God. So, kung gusto mong gumaling, maging faithful ka sa giving. So, basically, the same with mga evangelical, Pentecostal, charismatic, Ganon din, ganong idea rin. prosperity gospel teaching. Opo. Ganon So, din. siya ay businessman din, businessman. Kaya magaling siya sa, ang tawag diyan,
organization. Meron siyang organizational skills. Siyempre, may office siya eh. Meron siyang real estate office. At may bintang sa kanya ang ilang mga businessmen na yung Amvel Business Park ay land grab niya. At nakinabang siya doon sa road right-of-way funds kasi doon sa kanyang Amvel Business Park, doon dumaan pa ulit-ulit yung highway. Bakit dumaan? So kasi kada daan bayad. Bayad. So instead na isang way lang na dumiretso, umikot pa doon sa kanyang ano. So yun yung sinasabi ng ilang mga observer na businessmen na mayroong connect sa politiko na kinabang sila pareho. Para padaanin doon sa kanyang lote. Oh. Siya ang nakinabang. Kasi kada daan may bayad. May bayad. Kada daan may bayad. So instead na dumiretso yung highway, Bumalik. umikot-ikot pa sa lote niya. Diba? So sabi nga nila is hindi maagandang plano yung pagdaan doon ng paulit-ulit, ilang beses dumaan or lumusot sa kanyang lupa. Yung road na yon. Yan, may envelope na siya, no, nagbibigay siya ng envelope bago magsimula yung kanyang preaching. Sa tithes. At nakalagay doon prayer request and tithes. Siyempre, naglalagay ka rin ng prayer request mo. At sinasabi na yun daw ay hindi pwedeng walang pera, siyempre. Kailangan may prayer request ka. May Dahil pera. kung may paid ka, may pera yon. Kasi kahit prayer request meron ka, pag wala namang pera, wala kang paid. Kasi yung pera mo ang nag-ano yun eh. Yun yung demonstration ng yung faith. Opo. So, ganun din pala po siya. Wala siyang pinag-aiba doon sa mga prosperity gospel. Pentecostal. Charismatic. At ang pangako niya ay gagastusin iyon sa evangelization. Siyempre, and sustenance of their ministry. Actually, yung kanilang building ay galing doon. Yung pinagpapatayo ng kanyang building doon sa Amvel Business Park ay galing sa mga tithes and offerings, donations ng mga membro. At siyempre, dahil mayaman ang maraming membro niya, dahil nga mga prominent yung iba. No? Tsaka mga politiko nagbibigay din. Kasi alam nila na maraming membro si Bilarde. Kung may 6 million siya members at may butante doong 1 million, malaking bagay. Malaking bagay talaga. O kahit na 500,000 lang no, sa 6 million. O kahit na 200,000, that's a, di ba? That's a great help doon sa mga politiko na pag lumamang ka na ng 100,000, panalo ka na. Panalo na. Malaking bagay talaga. At hindi, mayroong disagreement, no? Lagi si Bilarde kay Bishop Bacani. Patungkol sa, pag sinabi ni Bishop Bacani, o dumalo ka sa prayer rally na to para sa, i-oust ang isang ganito, o paalisin si Erap, ganyan. Ayaw niya sumunod. Hindi siya sumusunod. Kasi, parang pro-Erap po ito. Pro-Erap kasi siya. Yeah. Si Erap nga, ginaya yung pangalan niya eh. Di ba yung isang account, Bilarde? By the way, yung anak ni Bilarde, si Michael Bilarde, nung panahon ni President Duterte, makikita mo talaga may ano siya sa politics kasi ginawang TESDA secretary si Michael Bilarde na anak ni Mike Jr. Yeah. Ibig sabihin, may clout siya sa politics. Tapos kaya kanyang ini-endorso si Sara. Diba? Kasi inappoint yung kanyang anak sa TESDA. So makikita mo na mayroong favor na nakukuha ang mga religious leaders. At yun ang laging ginagawa ng mga sikat na religious leaders. So nag-i-influence sila sa mga politician, nagpapapansin para kung mayroong proyekto, either makapagpasok sila ng membro or makakuha sila ng kontrata or makapagpa-appoint sila ng mga tao sa gobyerno na pwede nilang maging access para makakuha ng mga proyekto. At mabigyan din ng proteksyon yung kanilang negosyo. Opo. Ayun, inihahalo nila yung relihiyon at saka business. At nagpapakita talaga sila sa publiko na sila'y sumusuporta sa isang certain politician.
Yun ang tukso sa mga politiko, Mhm. sa mga, Sa mga religious religious leaders leaders. na maraming miyembro. Mhm. Kasi habol talaga sila ng politicians eh. Dahil sa dami ng botante. So, sabi po ba natin, Pastor, na itong mga nasa El Shaddai, I think siguro po naniniwala naman sila doon sa main teaching ng patungkol sa God, no? Yung Trinity, so alam naman natin eh. Kaya lang, ang kanila pong salvation is by works. Mabuting gawa. At yun nga, yung pag ikaw ay nagbigay, so ikaw ay maliligtas, no? Tingnan natin ngayon si Mike Velarde kung ano na yung May kalagayan. mga videos po siya. Ako napapaawa din, no? Siya ngayon ay hirap na hirap ng magsalita, Opo. pero pinipilit pa rin niya, no? Alin kaya yung unang video natin dyan? Yung siya ay nagsasalita, yung pinakaunang video natin, na siya ay nagsalita doon sa anniversary yata to, no? Yan yung anniversary. Yung siya ay Yan. ano na? Parang hindi yan. Hindi yan. Picture lang yan. Yan, hindi yan. Yung isa bro. Click mo. Isa pa. Yan. Ay, hindi. Yan na nga. Yan. Yan na. Yan na nga. Yan. Okay yan. Sige. Yan. Yan yung kanilang anniversary. Last year yan, Opo. 2024. Hallelujah. So, At sa luneta. pagkakataon dito, Sir Ellen, Ano na siya dyan? Inaakay na siya dyan. Bansang Pilipinas, Bayan ng Diyos, narito ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Marami pagkakalaway kayo kaya Diyos. Pagkabakan amayo Panginoon Diyos. Ano sari? Kaya ibig mapapalali ako ng para sa Ano na? We don't laugh at doon sa mga ganito na kalagayan. Ang ating point is typical sa mga prosperity gospel at saka healing preachers na hindi naman nangyayari sa kanila yung Sa kanila po mismo. sinasabi nila na basta may faith ka, gagaling ka. At walang imposible sa Diyos. Basta may faith ka, payayamanin ka ng Diyos. Ang problema ay kung dumating yung ganitong sandali na sila mismo ay nagkasakit. Opo. Bumabagsak yung kanilang pananampalataya. Bumabagsak yung kanilang systematic na paniniwala na pagka ikaw ay basta may faith, Opo. gagaling ka. Pero nakakaawa, no? Nakakaawa. Opo, hindi na siya makapag-ano. Kasi yung ganyan, alam ko po yun, na-stroke, ay muurong na yung dila niya, tumitigas na yun. Maaring yung isip niya malinaw, pero yung Opo. kanyang dila hindi kayang Hindi bigkasin. na kaya bigkasin. At mayroon pa akong napanood, nakaya pa niya yung mga later pa, hindi lang nung 2024, mga 2023, Oo. nakakabasa pa siya at nakakapagsalita pa ng medyo mayroon pang nakakaunawa. Pero kailan po siya, Pastor, na nagkaganyan? Walang sinasabi ang El Shaddai. Kasi ganun nga iniingatan nila na kahit i-research mo when did Mike Velarde suffer stroke, walang ganun. Walang naglalabas. Wala kang ma-research na ganoon. Parang si to protect to protect. Kasi kung mag-suffer nga ng stroke at clinically napatunayan, may doktor, so masisira yung doktrina na basta may faith ka. Opo. Hindi mo kailangan ng doktor. So parang si Soriano din, no? Kasi nga iniingatan nila yung legacy ni Soriano. Wala kang balita tungkol sa kinamatay niya. Wala po eh.
Hanggang ngayon, lihim pa rin yan. Maski sa mga miyembro niya, Oo, para hindi nila alam kung bakit namatay. mystery, ano po? Pero siyempre, alam nila sa leadership. Mhm. Pero hindi nila inilalabas to protect yung kanyang katuruan na siya yung sugo. May sugo ba naman ng Diyos na namatay sa isang sakit na hindi dapat maging sakit ng isang Oo, lalaki? Di ba? Ng tunay na lalaki. tama po. So may mga ganon na mga issue sa loob ng mga false teachings, mga fake Fake. Christian movements. Laging nanganganib yung kanilang doktrina. Mhm. Sa atin kasi, hindi tayo nagtuturo na gano'n. Kaya kahit may stroke tayo, it's normal. Hindi kasi tayo nagtuturo na ang favor ng Diyos ay laging yung kalusugan at kayamanan. Opo. Pero mapapansin po natin, Pastor, dito sa mga to, kahit na nakikita na nila, yung mga member nito, mga followers po nito, mga false teachers na to, kahit na nakikita na nila na hindi talaga natutupad yung teaching na yon nung kanilang founder, no, yung kanilang leader, maging sa kanyang buhay po hindi natutupad, eh bakit po ito ay nananatili pa rin itong mga to? Dahil ang tao ay likas na karnal o makalaman. Mhm. Umaasa pa rin sila no, na kahit na sa kabila ng kanilang nakikita at nararamdaman na sumasalungat na ito doon sa itinuturo ng kanilang leader, ay ang tawag diyan is blinded na sila nung katotohanan. So lagi pa rin sila nag-expect sa kanilang sarili at pinipilit nilang i-erase Mhm. yung contradicting na mga bagay Opo. sa kanilang paniniwala. Mhm. Parang parang mga prosperity gospel believers, di ba? Alam naman na Opo. nila na halimbawa, si Copeland, hindi naman niya napaalis yung COVID. Mhm. Pero nananatili pa rin siya Nananatili kahit pa rin. sinungaling na. Kasi Oh. bakit? Ang expectation nila kasi is, baka dito pa rin kami yumaman. Baka dito pa rin Oh. kami gumaling. Mhm. Kahit si Benny Hinn ay marami ng katibayan na fake ang kanyang mga healings, marami pa rin na nagsusugal. Isinusugal nila. Parang sugal lang yan Tumaya ka. Oh. Pag natalo ka, baka nagkataon lang. Meron lang. Baka may Natalo ka. pag-asa pa. Mhm. Di ba? Magbaka sakali tayo. Opo. Yun yung ng isang tao na dahil sa sobrang wala na siyang mapuntahan, Mhm. kumakapit siya sa patalim ng pananampalatayang mali. Mhm. So kahit masugatan siya, para ding yung tao yan na walang makain. Di ba? Kahit alam niyang makukulong siya, kahit alam niyang dito kalooban ng Diyos. Pero dahil gusto ko na makakain, Mhm. tataya niya ang kanyang buhay. Oo. Because they are after po dun sa benefit talaga. Yes, Pakinabang because they are sa after the benefits, they are after for their own selfish desires, Ayun. sensual desires, Mhm. and they are they are fighting for their future na baka sakali. Baka sakali, no? Kasi gano'n naman ang Pilipino Opo. likas na nagbabaka sakali. Mhm. Kahit sa manghuhula, kahit na hindi siya sure, magpapahula pa rin. Tama. Diba? Kahit na alam niyang baka peke ito, pero bakit nagpapahula pa rin? Tapos sasabihin niya, ay hindi totoo yan Kasi sabi ng manghula, ikaw ay magkakaasawa. Ganyan. Mhm. Magkakaanak. Ay, hindi po totoo. Bakit? Vasectomy na po ako. Diba to? Pero susugal pa rin yun sa iba Susugal pa pang rin, manghula. Kahit alam niyang mali na yung manghula, baka sakaling tumama ba? Baka sakaling tumawag. Parang nagsusugal lang, weteng, loto. Ganun din, nagsusugal din sila sa faith na baka pag naniwala ako, malay mo, sabi nga nila, wala namang mawawala. Mhm. O di patuloy ka lang maniwala. Diba? Sabi nga ng iba alin ang mas maganda? Huwag ka nang maniwala o maniwala ka pa. Pag di ka na naniwala, wala ka ng pag-asa. Lalo walang pag-asa. Ayun lang. At yun nagaganap lang naman itong mga ganitong ang tawag dyan ay yung kapit sa patalim na pananampalataya sa mga hindi tunay na mananampalataya. Kasi hindi nila kilala ang Diyos Mhm. Hindi nila alam kung ano yung katangian ng Diyos. Hindi nila alam kung ano yung mga kanila lamang dapat na i-expect sa Diyos na ayon sa salita ng Diyos. Mhm. So they expect something that is not approved by the Bible, by the Scriptures. Mhm. Basta akala nila, basta magbigay daw. Okay.
Di ba kaya ngayon, marami pa rin sumusugal kay Copeland. Mga born again na. At saka isa pa actually yun nga yung kay Mike Bilardi na ito. One time meron po silang gathering, conference yata yun. In-interview after nung gawain na yun, in-interview yung isang member nila eh. Bakit ka ano yung inaasahan mo dito? Ano yung kumbaga napapala, nakikipakinabang ay niya? Dahil anya sa dalawa yung pinakita doon na nag-testimony. Dahil anya sa pagdalo ko kay Brother Mike ay naging mapayapa yung aming lugar. At yung isa naman ay talagang anyang umaapaw yung pagpapala namin. So lahat po talagang puro personal blessing o yung kanilang karanasan patungkol sa kanilang sarili lamang na Sarili. So po, para sarili talaga. Hindi para sa Diyos, para maglingkod, kundi para sundin ng Diyos yung gusto niya. Yan ang katangian ng prosperity gospel. Nakakalungkot po yung ganito, Pastor. They want to shape God into their own liking. Opo. They want God to answer their prayers depending on the faith na meron sila sa Diyos. So parang ang Diyos ay alipin nila na basta may faith ka, obligado ka Opo. na ako'y sundin mo kasi I have faith. So nagbigay ako ng ikapo. O ba't dapat? Bigyan mo rin ako. Kasi sabi mo, pangako mo yan eh. Parang yun ang tawag yun, spiritual blackmail. So they blackmail God using God's word in the Bible through yung distorted interpretation o distorted o yung misinterpretation of the text. Ng text, ng gospel. Kasi pinangako mo sa Malakay, di ba, na subukan kita. Di ba? Na ibigay ng buong-buo ang aking ikapo. At sabi mo, subukan kita, kundi, pag nagbigay ako, yung bubuksan ang durungawan ng langit. So, ang gagawin niya, ito po, ang ikapo ko. Gawin mo po yung sinabi mo. Kung hindi, sinungaling ka. Di ba? So, they challenge God. Opo. Through the words na hindi naman sa kanila sinabi, kundi doon sa mga Israelites na bumalik mula sa pagkabihag Opo. during the time ng Persian Empire. Kaso hindi po nila matanggap yan. Nung mga nagtuturo ng ikapo. Pero Pastor, itong si Mike Bilardi, may po ba siya? Mayroon siyang formal education sa when it comes to Sadly, theology? wala. Oh. He didn't study theology in any formal institution, formal schooling. Opo. Hindi siya nag-formal schooling ng theology. Siyempre, businessman siya. So, wala siyang panahon. At saka siya binantayan na rin ng mga laiko, ng mga katoliko, ng mga kardinal. Pero hindi rin siya nag-aaral sa Roman Catholic. Opo. So, doon makikita na self-study lang, saka kaya nga wala siyang particular na, yung malalim na katuruan. Wala eh. Wala po eh. Dahil, Ginagaya lang niyang Roman Catholic, ginagaya niya yung mga katuruan ng mga prosperity gospel preachers sa evangelicals. Wala siyang ibang, unique sa kanya. Walang unique. Gaya-gaya lang. gaya-gaya. Wala siyang yung naiba sa kahit kaninong mga prosperity gospel preacher. Pare-pareho lang. Pare-pareho lang. So, Tingnan natin yung isang video niya isa pa po na video. talagang nagpapatunay na ino-offer niya yung healing at saka yung prosperity sa kanyang mga miyembro. Basta they give enough Opo. money to the ministry. Tingnan natin yung kanyang, yan, tingnan natin. Baka yan yun. Baka yan. Yung paraan niya ng pangangaral. Yan, healing message. Yan. Dalawa yan eh. To win friends for Christ, ability to turn our troubles into miracles. Ang isang taong may pananampalataya ay may katangian ng anong ability sa Tagalog? Kakayahan. May kakayahan na magpatawad, may kakayahan na magbigay sa nangangailangan, may kakayahan na magbuhay sa mga patay, Patay. etc., etc. Kakayahan. Ano yung letter I?
inner power. A man of faith has an inner power through his imagination. Nakikitinabukasan. So naniniwala rin pala po siya sa gano'n, no? Kaya nga, di ba prosperity? Di ba charismatic nga siya eh? Opo. May Oo. inner power. Yeah, so yung charismatic teaching na ang tao may power. No. Yun yung charismatic Grabe, no? gifts of the Spirit yan, di ba? May kakayahan ka dahil binigyan ka ng Espiritu. So meron kang kakayahan na mag-imagine. Opo. At Talagang yung i-imaginein mo, magkakatotoo. So little God doctrine din. Oo, So walang little- pinagkaiba dun sa kila Benihin, sa mga charismatic sa evangelical at saka Pentecostal community. doon niya nakuha pala yung teaching Doon na niya yun, no? nagaya yon. Tapos itong isa naman, Yan. yung giving for healing. Oh, yung isa, bro. Giving in exchange of healing. Opo, yung isa. Tingnan natin. Yan. Yung isa. Yung isa sa itaas. Sa taas. Hindi, yung isa pa. Isa Hindi pa. yan. Hindi. Yan. Yan. Silver or gold I do not have, but what I have I give you. Indication. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Para hindi na siya mahirap. Taking him by the right hand, help him up. Instantly, man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. What's the seventh secret power? Say, I am healed in Jesus Christ's name. There's power in that name. Jesus Christ of Nazareth. In Acts chapter 3 verse 16, it says, by faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name. It is Jesus' name. In the faith that comes through him that has given this. Oo. Lahat, parang... So typical yung healing na basta may faith Opo. in Jesus Christ. Dahil may power sa name ni Jesus Christ. So you just have faith and you will be healed. Ngayon, yung turo niya tungkol sa giving. May turo siya dyan tungkol sa giving. Tingnan natin. Panoorin natin yung giving niya. Yan. Subukan natin. Yan, siguro yan. Siguro lang. Saan yun? Yan. Hindi. Sige daw. Yan. Inyo, Nalangin po Panginoon, ito eh. salamat po sa kapangyarihan na bigay mo sa amin. Ngayon, alam ko nang kung paano palalayasin ang mga karamdaman na dulot ng COVID-19. Sa pangalan mo, Jesus, ngayon, araw na ito, pinalayas ko totally, incompletely, ang kapangyarihan ng COVID-19 sa buong daigdig. Amen? Okay. Ito po ay panahon ng COVID-19. At ito yung claim it talaga na may kapangyarihan ang tao na magpagaling talaga, magpalayas talaga. Mas maano ang claim nito kasi si Copeland parang local COVID lang. Opo. Parang sa Amerika lang. Pero ito, buong mundo daw eh. Oo, matindi, no? Pinalalayas ko ang COVID sa buong mundo. Diba? Pero, Sobrang laki ng claim, no? opo. Pero hindi lumayas. Hindi lumayas eh. Nung panahon niya. Pero- nangyari, Mabuti na lang po hindi ito si Mike Bilardi na inabot ng COVID, no? hindi Time na yan. naman. Oh. Hindi na yan. Pero parang may effect sa kanya yung COVID kasi nanghina siya eh. Opo. Maaring sa turok. Nagpaturok siguro ito. Yung kanya, opo, yung mga vaccine. Nag-vaccine. So, hindi natin alam kung ano ang cause ng stroke niya. Hmm. Siyempre, na-stress siya during that time. Opo. At kung totoong siya may power, may kapangyarihan daw siya, di ba? Mhm. Magpalayas ng demonyo, magpagaling, magpalayas ng COVID, ba't di niya napalayas yung sakit niya? Kasi ang stroke ay dahilan sa
pagbabara ng mga ugat. Ugat. Dahil sa taba, cholesterol, build up, Mhm. no? Maharang Fat build up doon sa kanyang mga daanan ng dugo, patungo sa puso at palabas sa puso. Mhm. At yun ang dahilan kung bakit nagkukulang ng oxygen ang utak at yun nagiging daan ng stroke. Oh, tama. Yung na kukulang ng supply ng oxygen. Opo. Dahil kung hindi nagkulang ng oxygen, di ka naman may stroke. Mhm. Yan, nagbabara. Pag nagbara na, wala nang dadaloy na oxygen kasi. So, yun. Kukunti na. So, hindi Kukunti na. 100% na masupplyan ng oxygen ang utak. At yun ang kukos ng pagputok ng utak. O kaya pagputok ng isang, hindi utak ang pumuputok, no? Yung litid, no? Litid po. Namamatay po yung mga tawag dyan eh. May tawag din si neurons ba yan? Mga transmitters, Mhm, mga namamatay. neurons, Opo. mga Kaya, brain, ano yan, mga brain, ugat sa brain. yun ang namamatay. Kaya, na-stroke yung tao. Pag na-stroke ng tao. Yung number 4 pala, clip number 4 bro. Yun, parang binabanggit niya doon yung pag-pray, tapos pag pananampalataya at kayo ay Pagbibigay. pagbibigay. And then, pag nagbigay ka, of course, may tatanggapin ka. Ito yata. Taong may pananalig sa Diyos. Ano ang mayroon? Anong mayroon ang isang taong may pananalig sa Diyos? Coming from the word faith, the letter F stands for favor. A man of faith is highly favored by God and by other people. Ang taong isang may pananampalataya, tunay na pananalig sa Diyos, kinalulugdan ng Diyos at ng kanyang kapwa-tao. Nasusundan nyo ba? So hindi lang ang Diyos ang nalulugod sa atin, pati ang ating kapwa-tao nalulugod din sa atin. Bakit? Sapagkat yung letter A stands for ability. Ability to win friends for Christ. Ability to turn our troubles into miracles. Ang isang taong may pananampalataya ay may katangian ng anong ability sa Tagalog? Kakayahan. May kakayahan na magpatawad, may kakayahan na magbigay sa nangangailangan, may kakayahan na magbuhay sa mga patay, etc., etc. Kakayahan. Ano yung letter I? Inner power. A man of faith has an inner power through his imagination. Kinabukasan. Yung mangyayari sa kinabukasan. Ngayon, nababalita ngayon at headline ngayon sa mga balita ang tungkol sa hazing. Anong hazing? Yung sasali sa military o kayo sasali sa isang fraternity, dumadaan sila sa isang tinatawag na hazing. Anong ibig sabihin ng hazing sa Tagalog? Pagsasanay para maging tunay na kapatid sa isang fraternity. Ang pagsasanay na yan ay dumaraan sa paghihirap. Pinahirapan yung kanyang magiging brother para tumatag ang kanyang kalooban. Yan. So basically, no, ay talagang puro lang practical, walang theological, Wala po. wala. Wala. Yaman, pagaling, So, wala, pananampalataya. So wala siyang binabanggit na verse, kahit anong verse. wala talaga pong Minsan batayan. meron, pero kadalasan wala. Wala siyang mga Bible verse para sa kanyang mga points. Mm. Hindi siya nagre-rely sa salita ng Diyos.
Oh. kundi sa kanya lang sariling imagination. So sa kanyang Imagination. sariling Paniniwala rin po niya. pananaw. Pananaw. Sabi po, Ah, ah. sabi po ni Brother Boone Agapina, may nabuhay na bang patay si Brother Mike? Ayan, yan pa ang malaking Ayan nga. kawalan ng katotohanan dahil wala naman siyang nabuhay na patay. Opo, ang ano po niya, problema diyan, kasi binanggit niya na kapag kayo may faith, may kakayahan kang bumuhay sa patay. Sabi niya ganun kanina. So wala pa siyang kahit isa Opo. na Nabuhay. pangyayari, no, o isang effort man lang na bumuhay ng patay. Hindi mo siya man lang nakita na nag-try. Hindi nga siya nagtatry eh. Hindi po. Puro salita lang talaga. Puro salita. So, well, yung pagyaman, talagang yumaman siya. Dahilan sa religion na rin. Opo. At dahil nakabenta nga rin siya ng lupa, Mga lupa, mga properties, no po. mga properties. So, kaya siya ay yumaman. Pero yung sabihin na dahil siya Christian, kaya yumaman, hindi. Dahil noong pa naman nagninegosyo na siya. Yumaman siya dahil nagninegosyo siya. Hindi dahil sa faith niya. Di ba? So, maling-mali yung kanyang katuruan. So, tama si Brother Bonnie Agapinay, no? Hindi naman talaga nakabuhay ng patay, pero sinasabi niya, kung may faith ka, may power ka na bumuhay ng Opo. patay. So, kung hindi mo kayang bumuhay ng patay, wala ka palang faith. Walang faith, no? Kaya nga laging ang mga prosperity preachers ay laging contradictory. Kinokontra nila ang kanilang sariling katuruan. Hindi consistent sa reality. Opo. Kumbaga, ay out of this world. Disneyland Christianity. Diba? Disneyland na parang kunya-kunyari lang. Si Superman ka, si Batman yan. Ba't ganon? Ba't ganyan? O, di Batman yun. Batman yun. Superman naman, di yung Superman. So, Wonder Woman. Wonder Nagkukunyari lang na may power. Opo. Ako si Superman. Pero wala naman Wala talagang Superman, di ba? Ito ay katang-isip lang. Kaya yung mga sinasabi niya, katang-isip lang. Opo. Diba? Nagpipreach siya ng isang fairy tale. Yan, fairy tale gospel. That is fairy tale. Pero pastor, napapansin ko dito sa mga prosperity preachers, karamihan sa kanila yung mga nagtuturo sila ng healing, tapos blessing, material blessing. Sila yung mga nakaranas ng yung sa paniniwala nila, sila daw ay pinagaling ng Panginoon. Sa una testimony nila, makikita po natin, maging si Brother Eddie, siya ay naniwala siya na miracle din ng Panginoon yung nagpagaling sa kanya, o sa kanya ba yun o sa kanyang asawa. Ito rin, si Brother Mike po. Tapos yung isang babae na si Terry Ching ministry, ganun din. Siya ay pinagaling ng Panginoon sa cancer. Kaya binigay niya yung mga kayamanan niya. At siya ay nagtayo ng isang church. Kaya ang tinuturo din niya, pag ikaw ay nag-tithes, ikaw ay pagpapalain. At pag hindi, ay mararanasan mo yung paghihirap talaga. Maghihirap ka lalo. Kasi yan yung curse ng Panginoon. Pag rinig mo yung mga preaching po nitong babaeng preacher na ito, actually, negosyante rin siya. So, kaya, yun po yung napapansin ko, Pastor, sa kanila. Dito sa mga founder ng mga prosperity religions na ito, believe, po. Katulad nito ni Brother Mike Wilarde, no? Sa ngayon, basically, ay napakaraming mga grupo na naniniwala dito sa El Shaddai, no? Oh. Ay mga born again pa nga na pastor na naging El Shaddai. May nakilala ako na isang tao na baliw. Opo. Yung kanyang asawa El Shaddai. At ang nangyari ay noong siya ay nababaliw, iniwan siya ng kanyang asawa na El Shaddai. At ang ginawa niya ay nung makilala ko tong lalaking ito na may asawang El Shaddai, talagang siya ay baliw. So, ginawa ko, kinaibigan ko siya kasi gusto ko siyang ministry. Nakatira siya malapit sa sementeryo, isang nayon, sa isang barangay. At nung pagdaan ko doon sa kanila sa barangay na yon, ay siya yung una kong na-encounter. At binabaril niya ako ng kawayan. At Baliw nga. sinasabing,
patay ka na. Brrratatatatatat. Parang basuka ba yung kawain? Oo. Brrratatat, patay ka na. Sabi, ba't di ka namamatay? Bubumbay. Oo, sabi, ba't di ka namamatay? So, sabi, baliw ito. So, nakabrief lang eh. Halos subot-tubad. So, ang ginawa ko ay pinag-pray ko na nakaganon ako kasi ako charismatic din ako. nun. Buti hindi po kinas out. No, Hindi pa ko naman kinastart hindi kasi nare-reform na ako ng konti noon. Na sinabi ko lang, gamitin mo po ang taong ito sa bagay ito. So, sa madaling salita, pagmulat ko, wala na. Nawala na siya. Tapos pinagtanong-tanong ko yung bahay niya, pumunta ako sa bahay niya. Ano po? Tapos yung nabanggit niya, yung asawa daw niya, El Shaddai. Nung habang may conversation kami. Pero nung una ko siya makilala, pagpasok ko sa bahay niya, ang bahay niya ay nakayuko ka kasi mababa. Tapos parang salong lang, maliit na kubo. Tapos yung lutuan niya, may kama. May kama siya. Nasa ilalim ng kama niya yung lutuan. Opo. Naroon yung kanyang kalan. Paano siya nagluluto, no? Tapos meron siyang radyo. Pero siya rin ang umiimik. Tapos pinipihit niya, lumalakas din. Yung pagpasok ko sa kanya, yun ang ginagawa niya. So, binuksan niya yung radyo, tapos sabi niya, isang bagyo ang papalapit sa lugar na ito. Lumalakas eh. Lugar. Oh, habang ang lugar na ito ipapalayo ng papalayo. So natawa ako, tapos pinigilan ko kasi Opo. tapos nakipagkilala ko sa Ibig sabihin, Pastor, seryoso siya dahil sa sinasabi. seryoso siya. Hindi siya tumatawa. Diba? Seryoso siya. Tapos nagpakilala ako si Brother Ramil, sabi ko, ako ay born again. Ay, hallelujah, sabi niya. Praise the Lord. Kasi nga, El Shaddai ang asawa niya. Kasi naririnig eh, di ba? Kasi yung mga El Shaddai, di ba? Hallelujah, praise the Lord. Opo. Kasi akala ko nga, saan kaya ito nakakarinig ng gano'n? Kaya So habang kami nag-uusap, doon niya nasasabi na yung asawa ko, iniwan ako. Bakit? Bakit naman iniwan? Kasi baliw daw ako. Sabi niya. Teko, hindi ka naman baliw. Kasi nire-reverse psychology ko. Hindi ka naman baliw. Sabi ko, wala eh. Kasi, kaya naman ako nabaliw. Kasi, kinukuha nila itong radyo ko, sinira nila. Itong radyo ko, sinira nila. Tapos, yun daw mga tanim niya, hinukay. Kaya, nagagalit siya. So, akala naman nila baliw siya. Ngayon, pero talagang baliw. Opo. Kasi paiba-iba na siya ng usap. Sabi nga niya sa akin, ay, hindi ka ba natatakot sa akin, Brad? Sabi ko, ba't naman ako matatakot sa iyo? Ang nasa akin ay mas makapangyarihan kaysa siya nasa iyo. Ganun ba? Praise the Lord. So, yan ang start ng aming friendship. Pero ang ano dito is, naisama ko na siya, naisama ko siya sa church. Gulat na gulat yung mga membro kasi kilala pala siya doon na baliw. Hindi natakot din po sila. Takbuhan. Habang nasa palayan kami, naglalakad, nakikita ko nakasilip yung mga membro. Tapos nung malapit na kami, nagtataguan na kasi nananakit pala yun. Nananakit siya. Pero buti hindi ka po, Pastor, sinaktan. Hindi ako sinasaktan eh, nakakapagtaka talaga. Kasi yun ay, yung pumapasok siya sa mga bahay-bahay, tapos naghahalungkat siya kasi nga baliw eh. So, naghahalungkat siya ng makakain. Pag wala siya nakita, pagtatatapon niya lahat yung makita niya, mga kalan, mga kaldero. Tapos sisirain niya yung dingding. Naninira. Tapos talaga. pagka may mga kaya umiiwas din doon yung mga babae. Kasi pag may nakasalubong daw siyang babae, hinihipuan. So merong isang pangyayari na may matanda, na may sunong-sunong na bilao, may palay, di magkasalubong sila. Malabo na ang matanda, yun siguro nakilala. Hinipuan niya ng hinipuan. Sabi doon ng matanda, wala magawa yun. Wala. Malalaglag. Malalaglag yung sunong-sunong. di ba? Sayang yung palay. Tapos, yan, yung mga kwento. Tapos, maakyat sa puno ng talisay, binibilang niya. Yung dahon. Binibilang niya. Kinukuha niya, tinutuhog siya. Kaya wala akong kadahon-dahon. Tapos one time, kasi meron kaming medical mission. So, nagdala kami ng doktor. Nagulat ako. Hiwalay na siya doon sa El Shaddai niya asawa. Kasi, pero yung El Shaddai,
naroon pa rin sa barangay na yun. Opo. Pero ayaw lang sa kanya talaga. Ayaw sa kanya. Kasi baliw na nga eh. So, Hindi talaga siya. ayaw, ano eh. So, nung ngayon, nagpa-medical siya. Ang nangyari, pumila din siya. Oo. Kasi sinama ko, sabi ko, Brad, baka gusto mong magpa-check up. Eh, libre kaming, gamot, mga check up. So, ang ginawa niya, may basketball court. Ang ginawa niya, dumampot siya ng nyog. Mhm. At nag-whole court siya. Siya lang mag-isa. So, pagkapasok na gano'n, pasa sa kanya rin. Pasa, tapos kukunin niya, tapos takbo siya. Tapos, napagod, pumunta doon. Sabi niya, di pumila siya, tapos inabangan ko siya. Sabi ko, Brad, anong sakit mo? Sabi niya, kinulam ako, Brad. Kinulang. Sabi, paano kinulam ka? Ito, Brad, tingnan mo. Yung kanyang paa, maraming kalyo eh. Kasi di ba, Maraming hindi sinelas eh. Opo. Yung makakapal. Ang ginawa niya, nagtusok siya ng, tawag dito, trangkilya. Opo. Tinusok-tusok niya yung kalyo niya ng trangkilya. Yan, Brad, oh. Kita mo? Inuud Nakulam ako. talaga. So, ginawa ko, inalis ko lang. Sabi ko, Brad, makapangyarihan ang Diyos. Aalisin ko yan. Powerful ang Diyos. Kasi naano ko na may problema lang sa utak. Opo. So, pinag-pray ko, in Jesus' name, magaling ka na. Inalis ko, kita mo na, magaling ka na. Gumaling nga. Tapos nag-basketball ulit. Ang nangyari, tinamaan yung paa. Nung buhok. Ngayon, namimilipit siya doon sa gitna ng kalsada. Sa gitna ng basketball court. Nilapitan ko, Brad, bakit? Kita mo na. Kinulam na naman ako. So, ang nangyari is, sa madaling salita, naging Christian siya. Unti-unti lang. Unti-unti. Naging mananampalataya. At yun ang una kong kasama sa Bible study. Oo, tumino po siya. Oo, galing, no? Sa dati, brief lang. Oo. Yung slacks. Oo, talagang. Tapos may dala-dalang Bible. Seryoso talagang gumaling. At siya ang unang nagpapatotoo na mula nang makilala ko ang Panginoon, Nakakatuwa naman. natuwid ang aking isip. Ngayon, yung El Shaddai na iyon, asawa niya, bumalik. Oo, At gusto siyang balikan. Kasi nabalitaan gumaling eh. Pumunta sa bahay niya. Ang sabi niya, Brad, sabi niya, Pastor, Brad, yung asawa ko gusto bumalik eh. Hindi naman kami kasal. Oh, naku. So, ayaw niya. Nagkaroon talaga po Sabi siya niya, ng nagkaroon siya ng conviction sa sin, laban sa sin. Sabi niya, Brad, ayoko na makisama kasi ang sabi ng salita ng Diyos, pagka hindi ka kasal, hindi ka pwedeng mag-asawa. Hindi ka pwedeng makisama. Nakikiapid ako niyan. Kasi binata siya eh. Yung isiwalay sa asawa yung babae. Ngayon, doon makikita niya yung El Shaddai, walang binagong buhay. Opo, siya talaga ang... Pero siya, born again talaga. makikita mo po, Pastor, doon from yung mental illness niya. Mental illness, Binago naging totoong talaga. Kristiyano. Yung talagang tunay na binago. Mm. Opo. Tapos binalikan ko pa siya after many years. Tuloy-tuloy lang siya. Naging tunay siyang mananampalataya. Tapos kinumusta ko, nagkabalikan ba kayo? Hindi na, Brad, ayoko na talaga. Matagal na panahon siya sinusuyo ng kanyang El Shaddai na asawa. Hindi talaga siya nakipagbalikan. Tapos tuloy ka pa ba sa pagsamba? Oo, Brad. Sa biyaya ng Panginoon. So doon mo makikita yung himala ng Diyos. Yun ang tunay na himala. Yun ang tunay Life na- change. Walang mga yung hype-falutin na mga power to power. Only the truth. So, masasabi po natin, Pastor, no, na ang tunay na nakaranas ng himala ng Panginoon, ng healing ng Panginoon, spiritually na bago po siya. Spiritually Okay. na bago. And then yung lifestyle niya na bago. Yung lifestyle po niya. And nakita ko rin na tama yung naranasan ko yung love covers multitudes of sin. Kasi ang ginawa ko sa kanya, pinakitaan ko siya ng pag-ibig bilang kapatid. Opo. Pagka dumadalaw ako sa kanya, dinadalang ko ng mga bagay-bagay. Tinapay, maliit lang na bagay murang-mura lang, 10 pisong tinapay. Tsinelas, kasi wala siyang tsinelas. So na-appreciate niya yan. And then doon siya nag-open up. Habang nag-open up siya, nare-realize ko na mayroon na rin kontribusyon yung mga ginagawa ng tao sa kanya. Kaya siya, pinaninindigan na lang niya na siya'y baliw. Natotoo na nga siyang nabaliw. Kasi Baliw kumbaga talaga. tinanggap na niya yung sabi sa kanya na baliw ka. Natutulog yan sa ibabaw ng nicho. Oo, doon siya natutulog paggabi. Pero yung bahay po niya maliit lang, maayos naman. Siyempre, walang kaayusan. Walang Kasi
Meron siyang maliit na librito na yung sa Katoliko. Oh. Yung daw ibigay sa kanya nung asawa niya. El Shaddai nga. Yung mga dalangin kay Maria, meron ganun siya. Tapos meron siyang, sabi niya, bigay sa akin ng asawa ko, panyo na nakasulat El Shaddai. Oh. Kasi akala ng asawa niya, gagaling siya pag itinali sa ulo daw niya yan. Actually, pinapractice po nila, Pastor, yan eh. El Shaddai. Saka langis, may langis. Langis. Tapos yung payong na baliktad. Nakita ko rin po yan eh. Yung pagka nagmimisa si Villarde, baliktarin nyo ang mga payong at saluhin Saluhin ang blessing. pagpapala. Pero wala namang bumabagsak. Mm. So, imagine nyo na lang na punong-puno ang payong nyo. Oh. Yung passport nyo, siguradong makakaalis kayo. Makakaalis. Pipirmahan niya ng konsol. Full hope talaga binibigay nito mga Post Teachers. So, lahat ng mga sinasabi nila ay salita lang, pero wala sa buhay. Walang realidad. So, nabubuhay sila sa isang pantasya. No po. Yan ang katangian ng mga maling katuruan. Only a fantasy, yung buhay is hiwalay sa sinasabi. Hindi siya consistent. Yayaman ka pag may faith ka, pero hindi yumayaman. Hindi naman yung mayaman, no? Oo. Gagaling ka basta may faith ka, pero hindi naman gumagaling. Namamatay din. Namamatay. So, inconsistent. Maaga kang namamatay eh, kasi irresponsible, hindi nagpapagamot eh, kasi may Ayaw faith. nilang magpagamot. Mas namamatay, nagkakasakit. Mas madaling mamatay. Yung iba naman, nagtitiwala sila dun sa mga bigay ng mga faith healer kaysa sa magpagamot sa doktor. Kasi, ito, anyay, may orasyon nga. Yun nga, ito, gaya po nung sinasabi ninyo. May orasyon ito, may basbas ito ng faith healer, ng preacher. So, kaya pag ito ay hinaplas ko sa aking katawan, gagaling ako. Pero lalo lang lumala yung sakit nila. Halimbawa, mayroong rayuma, mayroong bukol. May mga ganyan pa akong kilala na nagre-rely sila doon sa mga panggamot daw. Panghaplas na ito daw ay may basbas, mayroong orasyon, mga faith healers, ng mga magagaling na mga yung pari pa nga na actually doon po sa amin, Pastor, mayroon pong sikat doon na pari sa Lokban. Nalimutan ko yung pangalan, Suarez po yun eh. So, dinarayo talaga siya ng mga tao. At marami nagsasabi na sila ay mga napagaling din. Kaya lang, wala nga pong batayan talagang medikal. At mayroon ding binibenta po ng mga panggamot, mga langis, mga haplas. At yun daw ay nakakagaling. So, ngayon, mayroong kakilala na kalapit bahay din namin doon, na siya ay nagkasakit at nagre-rely sila doon sa nabili nila na oil daw yon galing doon. So, sa halip na siya po ay magpagamot at dalhin sa doktor, hindi, tumanggi siya. At nagtiwala siya talaga siya roon. So, mga ilang linggo lang, namatay siya. So, talagang napakadelikado po ng pag-rely doon sa maling katuruan. Kasi bakit gumagaling? Opo. Bakit nakakapagpagaling yung mga faith healers? Yung like halimbawa, mayroon silang hum-hum, yung mga salita na sinasabi. Orasyon, ano po? Orasyon. Ito ay dahil na rin sa talagang gagaling na siya dati pa. Kasi ang ating katawan naman ay may natural capacity na to heal itself. Meron tayong mga immune system eh. Yung ating immune system, yung ating red white cells, kusa naman iyan talaga na lumalaban sa mga sakit. Ngayon, ang isa sa dahilan din kung bakit nangihina ang isang tao, yung psychosomatic illness na dinadama nila na parang Opo. wala na akong pag-asa. So, yung immune system niya bumabagsak. Opo. Nagwo-worry siya. At yun ang dahilan kung bakit yung kanyang mismong system, yung kanyang natural healing ability ng katawan, hindi gumagana. Kasi pag negative ka, Opo. lagi doon sa iyong sitwasyon, ang tendency, bumagsak yung iyong naturalisa, yung iyong natural healing property ng katawan. Hindi na puproduce siya ng panlaban doon sa mga foreign invaders sa katawan Sa mo. katawan. Gaya ng infection, mga virus, bacteria. Ngayon, pag nagkakaroon sila pagka mayroong positive na naririnig ang tao, hindi yun ang nagpapagaling eh.
kundi yung immune system niya Oh, nabubuhos. may napoproduce na mga... Nagpo-produce ng nawawala ang worry. Nawawala yung mga negativity sa isip niya. And ang nangyayari, hindi yun ang nagpapagaling yung mismong salita, yung mismong, walang power yun kasi there's nothing in the Bible that says about power of words or magical formula. Opo, magical. Wala Nawala pong ganun dun. But in essence, pag ang isang tao, nagkakaroon siya ng hope, may nag-trigger sa kanya, nagagaling ka pa. Kahit hindi pa yan faith healer, kahit na isang tao lang yan. In-encourage lang siya, In-encourage positive. siya. So, anong nangyayari is, yung kanyang natural healing property ng kanyang katawan, yung kanyang immune system, yung white blood cells niya, nagpo-produce yan ng mas marami na Oh. panlaban. And aside from that, syempre, kung naging maayos na ang tingin niya sa kanyang sarili, hindi na siya masyadong hopeless, kumakain na siya uli. Kasi pag na-hopeless ka, ang tendency mo, Hindi kakain. you don't eat properly. Di mawawala ng nutrition yung ano. Oo, kasi isip mo, huwag na lang ako kumain kasi mamamatay din lang ako. Opo. So, may available naman pagkain, may available naman na pwedeng pagkunan, ng gulay, na tanim. Nawalan ka na ng appetite kasi down ang iyong espiritu Opo. So, yun ang dahilan. So, kakain na siya. Yung mga pagkain naman na yon na nakakain niya, eksakto, nagagamitin naman ng Diyos yun. Kaya hindi ang faith healing o faith healer ang nagpapagaling kundi ang Diyos din. Ang Diyos na. So, walang ambag ang faith sa paggaling mo. Kahit anong faith mo, kung talagang mamamatay ka, kahit anong gamot sa'yo rin ng faith healer, o kahit pangagamot ng doktor kung mamamatay ka. Pero nakakaambag, ang tawag dyan, psychosomatic illnesses. Psychosomatic. Na meron kang symptom, lumalala dahil sa pag-iisip. Yung psycho, Opo. mind. Soma, sakit, katawan. Psychosomatic. So, sa isip mo lang yung dahilan ng pagkakasakit mo Na meron kang sintomas, lumalala siya dahil yung isip mo is negative ka. Ngayon, merong faith healer, naniwala ka sa ritual. May hawak-hawak na dahon ng saging. Tapos pinahira ng oil. Tapos sinulatan yung dahon ng saging ng o sakarabababa o lababa. Oh, galing na niya. O Latin. latabatara. O, di Latin ba? yung nakasulat. Latin. O, kita sa sinampas ka ng hinampas yung may sakit mo na katawan. Dahil sa iyong positivity na, may power siguro. Gagaling. So nabuhayan ka ng loob. Opo. Di ba? So hindi yun ang nagpagaling Hindi sa'yo. talaga. Di ba? Kundi ang Diyos din through your immune system So ang nangyayari is false healing. Parang ang nangyayari, napapapunta ang iyong pasasalamat, Sa ang tao. iyong praise doon sa taong nagpagaling. At dahil tao na ang sentro ng ang focus ng iyong paghanga at paniniwala, Diyos-Diyosan yun. At kalaban ng Diyos yun. Yun, Kaya nga, exactly galit po. ang Diyos sa mga faith healer Ang pinakamaganda, magbasa ka ng salita ng Diyos. Opo. And if you read the Word of God, kaya kita mo, malaki ang naitutulong ng salita ng Diyos Natural sa tao. If you keep on reading the Bible, it will change your mind. Tama. And it will make you yung positive minded. Na ano ngayon, kung ako'y kunin ng Panginoon. Tama So po. kakain ka pa rin, di ba? And that's the reason why maraming naging Christian na nakatulong sa kanila yung pagiging Christian. Not because may magic ang Christianity. Kundi alam nila, nagtitiwala po sila. Yes, because there is God, they believe in God, and God can do miracles. So when they came to know God through a preacher or through the Bible, through a Bible study or an evangelism rally or so nagiging nagtitiwala siya sa salita ng Diyos. So hindi nakakapagpagaling mismo yung salita ng Diyos, but yung nabubuo sa kanyang isipan na pag-asa. Kaya kita mo, ang maganda lang doon sa tunay na naniniwala ka sa tunay na Diyos, hindi misplace yung pagsamba mo, hindi misplace yung trust mo. Ang Tama. problema pagka sa faith healer, nami-misplace at nagkakasala ka pa. Opo. Doon na sa tao kasi napupunta po. Oo, kasi sa tao pumupunta. Kaya yung nanay ko, nagpapanggap na mayroon daw, yung nagpapagaling daw siya ng mga natutuklaw ng ahas. Mm. Kaya nga nire-review ko
Sabi ko doon sa pastor na, si Pastor Nathan na nagme-message sa kanya, basahan mo, na bawal yan. Kasi false hope yan. Nangyayari sa kanya ngayon ng mahanga ang tao. So pag may sakit, yung balis, yung pagka daw nahanginan, ano yan, Filipino folklore yan. Opo. Yung sa Roman Catholic Yung balik, tradition. no? Balis. Napadaan ka, tapos yung bata ay parang may power ka na negative na Negative Oo. energy. negative energy na sumakit ang tiyan ng bata kasi may negative energy na sagap sa'yo. Ang sasabihin ni lawayan mo yung pusod. Cross nga eh. Cross lang. Lalagyan mo ng cross. O kaya yung may kapasidad na gaya ng sinasabi ng mother ko na meron daw siyang power to heal. Oh. Sinasabihan ko siya kasi bagong mananampalataya. For so many years na hindi ko nakita ang nanay ko. Bago pa lang siya naging mananampalataya. So sabi ko sa kanya, mali yan. Hindi dapat tayo magtitiwala sa sariling kakayahan natin. Na wala rin tayong power to heal. Wala tayong power to heal. Mga apostol lang yung meron. Kasi sila ay binigyan ng power ni Jesus himself, yung 12 apostles. Yun yung may power. Kasi nga, binigyan sila, hiningahan sila, sinabing tanggapin nyo ang kapangyarihan. Binibigyan ko kayo ng kapamahalaan sa mga espiritu. Sila lang. Dahil nga, doon ipapakilala ang kaharian ng Diyos na dumating na ang paghahari ng Diyos. First, through the church, and then of course later, sa tunay na kaharian na pisikal. Pero ang iglesia ngayon, ang kaharian ng Diyos. Sa panahon po ngayon. Ngayon, itinayo na ang kaharian ng Diyos sa lupa through the church. At ang ebidensya, may power ang Diyos na ibinigay sa mga nagtayo. Hindi na natin kailangan pa ng mga pruweba dahil may pruweba na Pagka naman hanap ka pa ng ebidensya, meron ng na-ebidensya Ang hina naman ng iyong faith, plus ebidensya. Di ba? Hindi na based on faith. Hindi na Pagka based on lagi na lang gusto mo, ebidensya ng ebidensya. Hindi na faith yun. So, sa ngayon ay even the devil minsan, no? Opo. Di ba? Pinaniniwalaan kasi yung demonyo O di nagiging positive siya. Ang nangyayari, sinasamba niyo yung demonyo. Ang hirap na ngayon kaya pirban, naniwala ka sa isang faith healer. Ang hirap mo nang ibalik yung iyong paniniwala sa Diyos at sa Biblia. Tama po. Kasi sasabihin mo na, mali yan, hindi yan ang tunay na paraan ng Diyos sa pagpapagaling, yung kung ano-anong sino-sinong nagsasabing may healing power. So, siyempre, masasaling ang pride niya Saka may utang na loob na siya ngayon Kita mo yung utang na loob, hindi na sa Diyos, Sa kundi tao dito na. sa tao na mayroon sa ng tao mga na. special na Latin-Latin ko, no? Ako may kaibigan ako na si Pastor Lito silang. Opo. Dati Siya ay PBMA. So natatawa ako sa kanya kasi nung nagkukwentuhan kami na nagpapatotoo siya tungkol sa kanyang pagpapagaling. Bago siya naging Kristiyano. Sabi ko, paano ba mo pinapagaling yung mga pumupunta sa iyo? Hindi ko nga alam Anong ginagawa mo? Halimbawa, may karanasan daw siya na pumunta sa kanya, may sakit. So, mahina palang pandinig. Hindi niya alam mahina ang pandinig. So, ang ginawa daw niya, sinulatan niya yung kapirasong papel. Sabi niya, di sinulatan niya, tapos ang sabi niya is, sundin yung sinasabi doon. Na uminom ka ng ganito, ganyan, ng 3 basong tubig bago matulog. So, tsaka sabi niya pala is itapal. Itapal mo yan sa may sakit na katawan mo. Di bumalik. Sabi daw sa kanya, thank you po, brother, magaling na po ako. O anong ginawa mo? Gaya po ng sinabi mo, ano ang ginawa mo? Sinunog ko po, ininom. Ininom niya yung papel. Ininom pala niya yung So, mali. Pero nagpanggap siya na, uy, tama ang ginawa mo. Kasi, siyempre, walang mawala ng visa Kasi mababago. Opo. May isa pa siyang na, ang mga PBMA pala, ganito yan. Yun daw ang ginagawa niya. Pagka daw ikaw ay nagpa-check up sa isang PBMA, sila pala ay meron, yung ng gitara, yung string, Opo. yung pinakamaliit na string, yung number 1 Opo, o number number 2. 1. Binabaluktot daw nila yon at isinisingit dito sa daliri, sa pagitan ng daliri. At ang nakalabas lang yung maliit na dulo. Kaya pagka pala tinatouch nila, parang may tumutusok-tusok. Tapos mararamdaman iyon. Napapaganon daw ang tao sa, yan ang bisa ng haplos ng isang tunay na manggagamot. Ngayon, pagka daw yun ay nakita,
Pag nakita daw yun ng kanyang ginagamot, ang sasabihin daw niya, mapalad ka. Brother, nakita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? So, natawa kasi ang dami niyang mga ginagawa na talagang sabi niya, Brad, laki ng pagsisisi ko, ang dami kong dinaya. Wala naman talaga akong power. Ito pa, yung mga isinusulat niya, kunyari Latin, pero hindi daw niya alam yun. Ginuguray-guray lang daw niya. Yung Latin po yan, kaya hindi niyo mababasa, pero hindi yung Latin. Hindi nga siya marunong mag-Latin. Paano siya susulat ng Latin? So, that's the problem of yung deception. So, ang problema, Satanas ang magaling. nagkaroon siya ng positivity na talagang, uy, may pag-asa pa ako kasi mukhang may power talaga ito. So, lumakas ng natural immune system. So, bumawi ang katawan, nagkakain. Ang problema is, siya na ngayon yung utang na loob. Doon na Alam mo siya. yung utang na loob po. Yun, Kasi minsan yung isip problema. lang Yung iniisip mo na masakit ako, iniisip mo na, naku, wala na akong pag-asang gumaling. Yun yung mga factor kung bakit di ka na kumakain. At yung pang iba, talaga namang, minom ng gamot. Alam mo kasi ang gamot, kadalasan yan, 3 months pa magti-take effect. Nabawa, iminom ka ngayon. Nabawa, minom ka. Sabi ng doktor sa'yo, 3 weeks kang iinom. Tapos, pero hindi mo nararamdaman yun during that 3 weeks. Opo. So, yun, magti-take effect lang yun after 2 months. So, kasi yung gamot, gumagana pa yan sa katawan Hindi naman agad-agad gagana yan. Diba? Kahit nga uminom ka ng yung anti-high blood, yung mga maintenance drugs. Kaya nga may maintenance pa no? After 1 month pa yun Kasi ang katawan mo, mag-aano pa yan, tawag doon, maninibago pa ang katawan mo doon. Adjust po siya. Mag-a-adjust muna siya. So, hindi agad-agad pagkainom mo yun, bababa na ang high blood mo. O bababa na ang pressure ng dugo mo. Hindi. Opo. Ngayon ito na, during the time na siya pinainom ng doktor ng gamot, so bumabawi na ang katawan niya. Diba? Tapos, mga, halimbawa, 3 weeks na siyang umiinom. After 1 month, nagpunta siya sa albularyo. Biglang gumaling. Akala niya yung albularyo, hindi yun yung reseta sa'yo. Na-attribute kasi yung paggaling sa tao. Samantalang mayroong doktor na nagreseta talaga ng gamot na hindi agad nag-respond yung katawan niya doon. Minsan nga, 3 months, 4 months, 5 months. Bago yung isang certain drug mag-take effect sa katawan mo. Hindi ganun kadali yung paggaling. Kaya ito ang problema. May mga, may mga pilay. Guys, sa mga crusades, may mga pilay, may mga na-confine sa wheelchair na nagpapatingin, umiinom ng gamot, dinala sa crusades. Sa crusade. Yung pala, talagang siya Magaling pwede na. nang lumakad. Oh. Magaling na siya. Pero dahil discouraged siya dahil nag-take effect na yung mga gamot sa kanyang katawan, pero dahilan sa hindi siya natitrigger na magtiwala na siya gagaling na siya ay makakalakad na Nawala na siya ng tiwala sa sarili. Ito, dumalo ngayon sa crusade. Naging karoon ng positive. Biglang, in Jesus' name! Gumaling ka! Biglang nanginig-ginig pa. Tapos nakikita niya yung iba, gumagaling ko, no? O di siyempre, nagkalakas loob. Unti-unti, lumakad ka, sige, subukan mo. Tapos yung iba pa nga, talagang winawasak yung saklay. Yung wheelchair, ginigiba. Walang magagawa mo. Kundi pagka yung wheelchair mo talagang sinira, Kaso yung nakita ko po dito kay Joey Tebes, nakakalakad talaga na. Pero Ay. sasabihin, yung faith yun yung faith healer. Pero nakita ko po, na ito yung pinakita natin dito nung nakaraan, nung feature natin dito si Joey Tebes. Parang yung matanda na nakalakad, parang napuwersa lang siya. Oo, tapos bumalik ulit sa pagkapilay. Oo. Tsaka nung lumalakad po siya, Pastor, halata mo talaga na nahihirapan siya, pinilit lang talaga niya. Yes. Kunyari ba? So, hindi niya inaaninda yung sakit. Pero Opo. masakit yun. May Kaya sakit lang, yun. siyempre, ayaw niyang mapahiya. yun po yung Yung ganun. man of God. Kasi man of God yan. Man of God. Opo. Diba? Grabe. So, ang nangyayari is, they claim something that they don't own. They claim to have power, which is absent really. Wala talaga. Pero, dahilan nga sa kanilang mga kapangahasan, yan ang kapangahasan na inaangkin mo ang wala naman. That's deception. That's Deception po talaga. So kung gusto mo talaga na gumaling, una, I suggest that you read the Word of God so that
yung perspective mo sa buhay at sa iyong kalagayan, at least mabago. Na you will have hope that God is powerful, that God can do everything, and God can still do miracles. Tama. He is still doing miracles right now. Opo. Actually, ang Diyos, may milagro pa rin talaga. Marami pa siyang Huwag ka pinapagaling. na magtiwala sa tao. Opo. Magtiwala ka direkta sa Diyos. Yes po. And God is using even yung mga doctors po, yung mga ano. And God is using doctors, medical practitioners. Opo. Kasi yung karunungan nila ay galing din sa Diyos. Yes po. At yung yun namang konsepto ng mga gamot ay galing din naman sa Biblia. Yes, yes po. Na ang lahat ng ang mga dahon ng puno, ang mga prutas ng puno ay may healing properties Yes talaga po. yan. At yun naman talaga ang pinagbatayan din ng mga chemical na drugs. Opo. Kung ano yung taglay ng isang halaman na mga sangkap ng mga iba't ibang healing properties na meron. Like for example, yung guyabano, na kita nila na mayroon itong kakayahan na parang chemo Opo. para pang-treat sa cancer. Although wala pang Proven talaga. wala pang ebidensya, no? Yung tinatawag natin na tests Medically para proven. medical test para testingin na patunayan ng ganap. So, mayroong mga ganong claim. So, yun ang dahilan. Kaya lumilikha din sila ng mga enzymes, ng mga nutrients na Opo. present doon. Dinaan po Mga nila sa... phytochemicals. At pinuproduce nila yun, ginagawa lang chemical na. Kasi Yun. hindi kasi mabibenta pagka halaman. Opo. Dahon. Dahon na kasi hindi mo mabibili. So, kunin mo yung properties ng dahon at timplahin mo na katulad din ng dahon. Kaya lang, artificial na kasi. Opo. Parang dinadaan po nila sa scientific Yes, process. para maproseso siya at mapapasa sa BPAD, sa Bureau of Food and Drugs, ganun, or sa FDA, BPAD, para siya, pag nakalisensya na siya, pwedeng ibenta na. Yun. Kasi pagka kasi hindi gamot, hindi minanufacture, hindi pinuhunanan, hindi mo pwedeng ibenta eh. Opo. Kaya nga, nakakalungkot lang na walang naniniwala sa healing properties ng mga halaman, and totoo sa Biblia. Ano talaga? Actually, mayroong may code ang Diyos, may code sa mga halaman. Meron akong narinig at sa isang nagle-lecture na naniniwala ako. Kasi yung grapes, proven naman na yan ay sa red blood cell eh. Ang grapes po. Kita mo ang grapes, parang red blood cells. Opo. Di ba? Tapos ang mga beans, sa mga buto. Galing no po. Di ba? Yung string beans, sino mo parang mga buto yan, nagdugtong-dugtong. Yung nuts sa utak. Kita mo yung nuts, di ba? May shell, tapos sa loob parang may utak. Opo. Lahat ng Tama. nuts dito yon sa Sa utak. utak. Kalabasa sa mata. Pag inopen mo yung kalabasa, parang mata. May mga mata. So ang Diyos mismo, may code. May coding system eh. Na kung ano yung hitsura ng isang halaman. Kita mo yung guyabano, may spike. Di ba ang cancer cells may spikes? Opo. Galing no? Oo, Fiber siya eh. Saka, yung Yes. pinya. So, Pinya. may fiber din yan. Fiber yan. Di ba? May spike din. Mm. So makikita mo na talagang Galing, ang Diyos may Panginoon. ginawang coding system para ang tao, pag na-discover niya yon, itong ubas yan sa dugo yan. Kasi kulay dugo, di ba? Tama po. Oh. Tapos itong beans sa buto yan. Di ba? So Galing. makikita mo talaga. Yung pipino sa kutis, di ba? Oo. O kita mo parang kutis, di ba sabi, siya. kutis pipino ka. Kasi yung Kutis pipino, pipino. sa skin siya. Opo. Kailangan pala kumain ako lagi ng pipino na. Di ba? So, tapal mo sa mata mo. Sa mata na, Hindi parang kuskus lumino mo. yung mata. Sa katama, aloe vera parang hair, buhok, di ba? Tama yung tusok-tusok niya. Hair siya, hair Ayun. siya. Pag pinagsama-sama mo, buhok siya. Buhok siya. Sa buhok siya. Ano ba? Imagine, God is teaching us something through the shapes of the Opo. Mga halaman. plants and vegetables. Yung mani, di ba? Mhm. O, di ba? Sa utak din. yun. Peanut. Peanut. Good for the brain. Sabi nga, peanuts are food for the brain. Lahat ng uri ng nuts. Oh, Tama. kita mo. Yung guyabano, ang shape niya, no? Ang shape niya parang gallbladder. Diba?
Parang ganun. Tapos may mga tusok-tusok. Okay, tamo. Nagiging ano pati na tayo, no? Opo. Nagiging na Nagkukuha tayong po tayo ng ano, ang tawag dyan natural is medicine. natural medicine. Diba? Parang saksi ni Jehovah. Sometimes, meron ka rin makukuha sa mga ibang relihiyon, Yung mga Adventist po, Pastor. pero hindi sa doktrina. Opo. Ha? Sa mga dentist. Yung mga Adventist po. Adventist, pala ko dentist. Mga Adventist, marami din iyang mga natural na na-publish sila, si Ellen White. Opo. O, kasi talaga namang ano mayroon namang bisa talaga ang mga halamang gamot. Kaya nga lang, dinidiscourage naman nila yung mga medical Yun naman ang... na, yung medicines na chemicals. Like ang Jehovah's Witness, ayaw nilang ganun din. mag-transfuse ng blood. Opo. O, kasi yun daw ay sagrado. Mamamatay ka na lang pagka kailangan mong salinan ng dugo. Halimbawa, pala, na-aksidente ka, nabawasan ang dugo mo, na ano, Kinakailangan mo ng... na kailangan mo ng blood transfusion, patay ka na. Pagka naputol paa mo sa aksidente, tapos kailangan kang salinan ng dugo, ayaw nila. So mali. Hindi naman ang kinalaman noon. Mamamatay na lang. Yung bang dugong ililipat sa'yo na galing sa iba, magiging sanhi ng sakit mo, o magiging sanhi ng kasalanan mo. Ang kasalanan nga yung hindi ka gumawa ng paraan para ka mabuhay. Kasi ibigin mo ang iyong sarili, gaya ng pag-ibig mo sa kapwa mo. Hindi. So, Sabi po ni Kuya Jay, PBMA. PBMA, naalala ko yung member mama niya. Oo. Salamat, naging Christian ka. Opo. Pwede mo na ngayon turuan ng mama mo. Opo. At nawa yung mama mo maging Christian. O baka Christian na rin naman. No? So, Oh. ang PBMA is a very, very deceptive na Opo. group. Actually, Pastor, si Pastor Lito. Talakayin natin minsan Opo, PBMA. pwede. Parang si Pastor Lito po, may testimony na nag-testimony siya, na-invite po siya sa is dati. Nag-testimony po siya dyan yung kanyang karanasan, yung kanyang dati nasa PBMA pa siya, manggagamot pa siya. Yung may tattoo pa nga siya dito. Pastor dito talaga PBMA. At siya'y nangarap na Mataas. makilala bilang isang dakilang manggagamot. O yan, opo. Totoo po yun. Pero marami akong karanasan na pangit sa PBMA. Maraming mga pangyayari na ako mismo ay nagkaroon ng personal information. Kasi yung aking pinagpastura na lugar ay naroon yung mother church ng PBMA. At yung pagsamba nila, nalaman ko kung paano. Mayroon silang isang chair sa unahan, may sigarilyo, may fried chicken. Kasi si Ecleo yun nandoon. Yung tatay. Si Ecleo Senior, nandoon ang kanyang presensya. Sure, okay. Naninigarilyo ang Diyos. Ngayon, pagkatapos ng worship nila, kakainin yun ng pinakang pastor. Yung sigarilyo, sisigarilyohin din. Kasi nahit-hit na yung espiritu ng sigarilyo, nahit-hit na yon ni Ecleo Senior. Yung fried chicken, nakain na yung espiritu nun. Espiritu yun. At sa kanila rin, si Ecleo Senior ay all-present, all-knowing din. Wow. Matindi. So siguro mga sa ibang episodes natin. Maganda po talakayin natin yung Pastor. Talakayin din natin. Pero talakayin natin muna yung Sabadista. Opo, ayan. 70 Adventist. Nabanggit mo rin kasi. At saka Jehovah's Witness later. Opo, Kasi maganda po. saka Aglipayan. Opo. Yung Catholic din na branch ng Catholicism. Sunod-sunod po natin. Denomination. And then PBMA. Magandang talakayin po yan. Okay, sige po. At magpapaalam na po kami. Oras na para Tayo po ay magpaalam. Pastor Derek. samantala. So, ito po ang Danaro Gate Ministry. Kayo po ay magbabalik muli sa susunod na linggo sa Martes. Ganito, alas 8 at hanggang sa muli. Ito po ang Danaro Gate Ministry. And we are the Cult Busters. God bless you.